Yeah, thank you, choir, for that wonderful singing. Believe yun ko ano yung taong choir. Muna nga, again, I would like to repeat. Di man na grabe ng mamantay. There is no fear for me about death. But kung ginasulti sa nagabantay sa ko ba? For me, there's no fear about death. But it is painful going to death. Then, Friday pa ito nga super ko ito, Friday pa ito. Ako itong giantos, hantod Domingo. Kaya akong kwintada, maoperahan ko, pagka Domingo, makasimba lang gihapon ko. Kasabot mo na. Nga, kung makaya pa, ayaw likay ang Domingo. The most important day of every Christian is Sunday. Ganihan, nag-devotional mi ganiha. Nagapiyong ko, nagapamati ko. Na high blood ko. Kay when I'm hearing the word of God and something is distracting my hearing, that is not good. Moto ganiha ka muna diri. Nga ato ko kay importante ang pulong sa Ginoo. That is the declaration of the Lord said, man should not live by bread alone. And many so-called Christians go on about all bread. Dili na mo. But by the word of God. Pulong yun sa Ginoo. I am what I am today because of the word of God. Muna nga, I said, I'm suffering started last Friday. Katong ningaging Friday good. Pagka-Sunday ako tong giantos. Pagka-Sunday, kaya akong kwintada, magpa-opera ko. Either Monday, Tuesday, pero wibis na to. Pero akong kwintada nga pagka makagawas gyapon ko, makasimba gyapon ko. Nga dili ko mupalta sa akong pagsimba. How about you? Ayaw ninyo tuyo na. If there be a respect for God that you could see, nga mong mapakita sa mga tauhan, is that how you worship God. People says that they know God, but they rejected and neglected worshiping God. That's false statement. Knowing God would lead man to worship that God. Kawalayhon ko ba? Pero natay speaker karon. Ako na yung mga nagamit kini nga simbahan one me. Ako na yung I don't want nga if God take me nga ang simbahan mapara sa ubang nga simbahan ba. Nga pagkawala ng pastor nga nagsugod, wa na po yung dili ko gusto na. Nga magkabuak-buak. Dili. You are not worshiping a pastor. You are worshiping God. Atong speaker. Ako ning ginagroom. Anyone had privilege nga mahimong pastor ng simbahan. Basta membro lang aning simbahan. Mao nagagroom ko, nagatrain. Atong pastor. Pastor naman, speaker, brother, kami. Okay. Thanks, Sadaran. Tag-usap. Thank you for the privilege nga gihatag ni Pastor this morning to speak and share and exhort through his word. O atong gibasa ganiha ang passage nga gibasihan sa atong message, and the title of this message that we are about to talk about is mabasa sa 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you in reason of the hope that is in you, with meekness and fear. So the title of our message is The Hope that is in you. So mo niya tong paghisgutan karon nga kabuntagon, the hope that is in you. And next slide, there's nagahitabo karon nga problem karon sa kalibutan is that in Christian realm, even sa ato ang mga Kristohanon, is that there are too many Christian elders becoming like babes. So isa ni sa atong mga problema kaning mga babes gani nga elders na ta, mga tigulang na ta nga murag gyapon tag mga bata.
kana ganing wala na matutuog tarong sa pagtulunan sa puno sa Ginoo nga magluod-luod, dugay na nga dugay na Kristohanon, sige pa og pangluod, mawalihan, mangluod, mo na nga dili siya nagalid og example. Kanang luod-luod, ingana ko kaniadto. Kanang dali ra ko mangluod, magwali si pastor, murag ako igigo, mangluod dayon ko. Namo siguro man kanang maigo mo magluod-luod. So there are also too many parents becoming sidetracked of the visions nga para sa ilahang mga kaanakan. Kabalo mo sa atong kasagaran nga visions Christian parents, atong mga anak mapa-eskwela og tarong. Gusto nato sila tarong og eskwela, makatrabaho og tarong, adto sa mga kampanya nga mga maayo, mga stable ilahang job. Pero daghan pud nga mga parents nga gineglect nila ang importance aning inganing buluhaton. Dili nato sila ginatukmod, ginatulak nga magsimba gyud. Ato na pasagdahan lang nato natong mga anak. So pero forceful kay ta sila pagtarong gyud eskwela nak, maayo gyud. Pero sa ilang spirituality wala kay tay concern. So that is one of the problem of Christian today. So dili nato sila makikita mo force sa ilaha sa attainment sa ilaha sa world nga maayo ilahang mga attainment. Gwapo kay ka grade snack niya ato pag yung awardan og McDo og Jollibee. No, makikita ana. Pero inig magsimba tanak, wag tagaan tagag McDo ayaw nang pugsweldohi og musimba. Kay basing maanad ba nga musimba na lang kay pakan og McDo. No, dili po na maayo. And also too many young people are joining the worldly attainment contest. So atong mga young people karon dili na nato kayo makita sa mga ministry kay nganuman naglumbaanay sila og attain og heights sa ilahang mga workplace. Gusto sila nga naabot og pinakataas, which is good. Walay mali ana. Watong makuha na karon. Maayo na siya nga mga gusto nato. Pero there's also problem with that. Then too many children are raised spoiled and undisciplined. So sa atong panimalay nga mga Kristohanon, kita dapat ang naga-instill og discipline sa balay pa lang sa atong mga anak. Pero sahay, we are spoiling them. Tungod kay dili nato sila gusto nga masakitan, dili nato sila gusto makasab-an. Na ako'y nga na ang mga times sa akong anak, and I harvested that. Nga, labi na sa akong asawa pud kaniadto. Isag dai lang good kuan. Mangyanay mga panahon nga na ba nga maglaylo ta og discipline sa atong mga anak and it lead them to spoil. Labi na mga bata karon atong ginakuan kay busy kay ta nga mga ginikanan, ato na lang tagaan og mga gadgets. Oh, pag cellphone lang diha nak, ang YouTube lang diha nak, nya kita busy kay sa atong mga trabaho, wala nato sila gina-instilan og mga pagtulunan para sa ilang spirituality. So muni karon, mabasa nato sa 2 Peter unsa naghitabo sa kalibutan. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. This know also that in the last days perilous times shall come, and men shall be lovers of their own selves. Muni nagahitabo mga mahigugmaon na sa ilahang kaugalingon. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Na-experience niyo ni sa inyong panimalay parents? Disobedient to parents, unthankful, dili mapasalamaton, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So dangerous kani nga mga tao nga basig nagpakaron ingnon lang nga Kristohanon nag-ani og simbahan pero ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Nagsige lang og pamati pero wala gina-apply ang ginapamati. So mo nang ingon sa pulong sa Ginoo kay in the last days mo man ni mahitabo the character, magaguba ang karakter sa tao. Muning sa 2 Timothy chapter 4 verse 1,
ang tudlo ni Apostol Pablo kang Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, and his appearing and his kingdom, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Muna gikinahanglan sa church nga nag-rebuke mo ning diri sa simbahan, unta sa tanan, okay lang ta makasabaan. Labi na og nagpakasala ta. Naghimo ta og dili tama ug makasaban ta sa pulpito or gi-condemn ang atong gihimo nga sala, it's okay to accept that correction. Kay mo man ni siya, we need to accept, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kabalo mo ng sound doctrine, mga sakto nga mga pagtulunan. Dili na mo endure ang mga tao, labi na karon kaning mga LGBTQ community, mga feminism, mga anak, mga advocacy, kana sila is they're trying to change the world based on their emotions. Muna ilang ginapakuan nga dili na sila dapat ma-offend, kasuhan pa kaog ma-offend sila. Asa ka na nga kalibutan, hindi na ka pwede istoryahan ta kag kasaban ta kag pamalikas, labi na sa akong anak karon. Malikas day ko. Usay makapamalikas sa akong anak oy. Sa tinuod lang tungod sa kanang makalagot gani nimo nga gidisiplina na og balik-balik. Dili ta magkuan nga makaistorya gud ka og di mao. Pero ingon siya diri, for the time will come siya, last shall they heap to themselves teachers having itching ears. Gusto na lang sila magsimba katong gitik-gitik. Muanhin na lang sa simbahan diri kay kanang i-praise. O ganahan kay sila anak maminaw. Pero og mga rebuke na sa sala, ma-offend na dayon sila. O dili na sila gustong mamati sa pulong sa Ginoo kay offensive kayo sa ilaha. Kay tungod ang ilahang pagkinabuhi unsa man, for just happiness quest. Para lang sa ilahang kanang happy-happy. Gusto lang sila malipay, dili sila truth quest. Wala sila nagkinabuhi sa kalibutan, mangita og kamatuoran. Ang ilahang pagkinabuhi sa kalibutan just to be happy. But Christians, we're not just here in this world to live a happy life. We are here in this world to fulfill God's command to us. Muna sa next slide, akong pa side bit lang, pahinumdom sa atong mga kaubanan diri sa simbahan, if you're not saved, dili mo sigurado sa imong kaluwasan, God wants you to be saved. Muna kabubuton sa Ginoo. Basahon nato sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na diha. Muna ipulong sa Ginoo, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish. Dili siya gusto nga kita malaglag, but that all should come to repentance. Nya 1 Timothy chapter 2:4, who will have all men to be saved. Gusto niya nga maluwas tang tanan. Pero unsaon ang pamaagi nga maluwas ta? Muna siya, and come unto the knowledge of the truth. Kinahanglan nimo kamatuoran. Ang kamatuoran nga kitang tanan mga makasasala. O kitang tanan dili kabayad sa atong mga sala. Munang nanginahanglan tag manluluwas. That's why Jesus Christ came to this world to save us sinners, because dili ta kaluwas atong kaugalingon. Munang nianhi si Jesus Christ to pay the sins that we cannot. To pay the penalty, the death penalty nga dili nato kaya bayran. Muna ang gusto sa Ginoo nga maluwas ka. Kung dili pa kaluwas, tuuhi si Kristo kay wala tay pamaagi nga maluwas ta sa atong kaugalingong pamaagi. You have to believe. Munang gina-preach diri sa church, munang ang church nag-exist para makadungog ang tao sa kaluwasan diha kang Kristo. Ayaw magpagtuto atong mga simbahan nga pagpamimbro mo ani nga simbahan kay diha mo maluwas, dili ang simbahan makaluwas. Gitukod ni Jesus Christ ang simbahan para magsangyaw sa kaluwasan nga siya ang pamaagi. Dili ang simbahan ang makaluwas. O dili ang bautismo ang makaluwas, wala na ilabot sa kaluwasan. Gitukod niya ang simbahan para og diri ka naluwas na kadungog ka sa kaluwasan, diri ka magbabautismo, diri ka mag-alagad sa Ginoo nga local church. Muna'y purpose sa iyang church. So mato nang kuanan pa karon. So now, if you are saved naman, Tagalog yun. If you are saved, God saved you for a reason. So naay purpose ang Ginoo nga giluwas ka sa Ginoo. Ngayon sa Romans chapter 8 verse 28, and we know, kani nga verse para ni sa mga magtutuo, para na ni sa mga luwas, anak sa Ginoo. Dili ni sa para sa mga unbelievers. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So naay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi.
Wala ta niya giluwas para lang magpahayahay taning kalibutan. Di ba? So what is your purpose in life, Christians? So natay pangutana that we must atong dapat nato panglantawon. So what is our purpose? Na ba tay purpose? And there are two major purposes nga akong ilista diri. And I think makover man tanan ang purpose ani, duha ka purpose diri. So the major purpose is number 1 is our earthly purpose. So natay earthly purpose, kamo namoy mga goals, namoy mga gusto nga maabot sa kinabuhi, that is time freedom, financial freedom, longevity, kamataas atong mga kinabuhi. Munang ang uban maggulay-gulay, keto diet, unsa pa? Nagsaka pastor kay maglitson man gyud si pastor. Be healthy and fit. Munang naga-exercise ta. Nag-exercise pa ba mo? Busy na kayo sir. Kinahanglan pud ba yan? That is our earthly purpose nga gusto nato nga ma-achieve. Nya kani po akong gisulat pero akong gi-scratch out, freedom to do anything you want. That is a false freedom. Mo kani nga mga muning promises nga mga gusto sa mga tao nga dili gusto magpatudlo. Munang present na siya sa kasing-kasing sa atong sin nature nga gusto nato magkinabuhi sa atong gusto. Dili ta gusto magpabuot. Munang natay ego, natay pride. Kana siya false freedom na siya nga gusto i-advertise ni Satan for us to be away unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, napag clean and green environment ay mga advocacy ani sa government. Muna siyang daghan kay kwarta ang gobyerno. Himo lang kay imo advocacy, pilahadeng fundan, kuyaw na kay ka. Then human advancement, muna siyang ang mga technologies karon kuyaw. Nanagani mga sa tong pinakadato si Elon Musk. Mga SpaceX, moadto na siya og Mars. Muban pud ka mo. Ako dili ko padong na kog langit, magadto po kog Mars. Dugang-dugang ra nagasto. Nanatay langit nganong moadto pamantag Mars, di ba? So riches and prosperity is good in the eyes of men. Maayo ni siya nga atong panglantaw, pero here's the thing. But somehow they become evil. Nga naman, because knowingly or unknowingly, we have set aside God's heavenly purpose sa atong mga kinabuhi as dear children, iyang mga anak. So one is earthly purpose, and secondly, morning heavenly purpose nga gihatag sa Ginoo sa atoa, which is the hope that is in you. This is our heavenly purpose. So earthly purpose and heavenly purpose. Ang heavenly purpose is that the hope that is in you. Muna itong message karon, what is the hope that is in you? The hope that is in you is the gospel of salvation. Muna itong mabasa sa 1 Peter chapter 3 verse 15 ganiha. Sanctify the Lord God in your hearts. Nga ang tanang mga tao nga nagapangutana mahitungod ana nga hope makatubag ta. Muning nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Insa diha sa 1 Peter chapter 3 verse 15 and even 1 Corinthians chapter 15, mo ni ang gospel, mo ni ang maayong balita. Mo ni ang gikinahanglan nato nga i-fulfill nga heavenly purpose individual Christians. Basahon nato sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Tungod ani nga gospel kamo nga luwas. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I deliver unto you, mo ni ang unsay sulod sa gospel. First of all, that which I also received, how Christ died for our sins. Si Jesucristo namatay alang sa pagbayad sa atong mga sala. That is the gospel. And that on the third day, when he was buried and he rose again the third day. That is the content of the gospel. Nga si Jesus Christ namatay alang sa pagbayad sa atong mga sala ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. That is the hope that is in you. Mo nang kahibalo ka nga moadto kag langit, kay kabalo ka kinsa imong gituuhan. Kabalo ka kinsay nagluwas sa imo. Mo nang naa kay hope. Mo na ingon sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ikaw ang adunay buhi nga paglaom. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Ingon sa diha,
For ye are not redeemed, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. So muna ang gipakita sa ato nga kita giluwas. In verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of uncorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So muna ang atong katungdanan, mga Kristohanon, is our heavenly purpose, the hope that is in you. O sa Matthew chapter 28, it is the Great Commission. Muna tawag sa Kristohanon nga Great Commission nato nga mga Kristohanon. So you can memorize this verse, Matthew chapter 8 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, and whatsoever I have commanded you, and lo, I will be with you always. And Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me from Judea. So basahon nato sa Acts chapter 1 verse 8. Sumuni gibilin nga buluhaton sa Ginoo alang kanato nga mga Kristohanon. Acts 1:8. But ye shall receive the power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So sharing, ang thought diha is sharing and spreading the gospel. The gospel is the good news. It's not a pastor's duty only. So kay mo man igud ang naanda nato sa atong thought ba, nga paminaw nato igo ra ta mo simba. This is responsibility of every Christian. Dili ni sa responsibility lang sa pastor nga mag-share. Si pastor na bahala ang mga kuan day kanang magsulwining siya na magbuhat ng kuan. Dili oy. Ang Kristohanon, tanan nga Kristohan, giluwas ka kay naay purpose ang Ginoo, and that is your purpose. That is our purpose. Nga kita will be a partaker. Munang natay kanta nga blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Kanang blessed to be a blessing, that is the hope that is in you. Nga tungod kanimo makabalo sila sa kaluwasan ug maluwas sila. Makaila sila kang Jesus Christ sa ilang kinabuhi tungod sa imuhang pagkinabuhi or tungod sa imuhang pagsangyaw o pagpahibalo kanila bahin sa kaluwasan. The world is full of confusion. The world is full of counterfeits. That's why it needs the original, the genuine Christians to do the work. So ang pangutana karon, which is our point, how can we fulfill our heavenly purpose? So ang pangutana, naba mo'y thoughts para ani? So muna ni atong points. Kaya atong heavenly purpose is that hope that is in you nga ma-share ang gospel mo man na atong heavenly purpose as Christians. Natay mga earthly purpose which is good, but we have the heavenly purpose that we must not neglect. So dili nato gina-neglect dapat nga mga Kristohanon. So point number one is recognize the gravity of the commission. So atong tagaan og hibog aton ang gihatag nga command sa Ginoo, ang commission nga ato nang gibasa giniha. So tanaw nato sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Ingon si Jesus Christ, there is problem with the harvest. Ingon siya sa Matthew chapter 9, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So daghan kayo og harvest, daghan patag kinahanglan nga maabot nga mga kalag nga wala pa makakaplag sa kaluwasan, but there are too few laborers. Nganuman, we Christians are too busy fulfilling our earthly purposes. Wala tay higayon para sa pag-fulfill sa heavenly purpose nga gihatag sa Ginoo para sa tuwa. So busy kayo tag contest din sa kalibutan, achieving things. Wala ta maskin gani Bible reading man lang, set aside pag yun. Tanawa ang kuha ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 18. Nganong kinahanglan ang tao maluwas?
This is heavy, kinahanglan mo ning hibugaton nga naa sa ato nga mga Kristohanon nga dapat ginatagaan nato pagtagad. John chapter 3 verse 18. Ingon sa John chapter 3 verse 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So naay condemnation ang kalibutan kung dili siya maluwas. He is condemned. Tanawa sa verse 36. He that believeth on the Son has everlasting life. Muna kita nga mga magtotoo, naanatay kinabuhing dayon, maadto na taglangit. But he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. So natay mga friends, natay mga relatives nga wala nagtuo kang Jesus Christ, yaga-yaga lang na sa ilaha. They have been the wrath of God abiding in them. Muna nga natay responsibility to share to them the truth. Kung dili sila mo tuo, di sila mo dawat, that's okay. At least atong gihimo atong responsibility nga gisangyawan nato sila sa kamatuuran. So we have to recognize the gravity. Kabalo mo daghan sa ato, hopefully it will give us some kanang burden sa atong mga kasing-kasing nga atong tagaag pagtagad ang mga buluhaton sa Ginoo. So ingon siya diri sa 1 Corinthians, tanawa ang pagkugi, because Apostle Paul knows this. Iyahang gikuan sa iyahang kinabuhi, tanawa nato ang kugi ni Apostle Pablo. That's why we have these epistles. Kaning 1 Corinthians, kaning tanan nga mga gipangbasa nato sa Bible nga 13 epistles, hago ni Apostol Pablo, gigamit siya sa Ginoo to write these epistles. Tanawa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Ingon siya dira sugod sa 16, for though sa 19 na ta diretso, for though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Unsay gihimo ni Apostol Pablo diri? He is selfless. Kitang mga Kristohanon kasagaran, tungod kay napuno ta sa concern sa kalibutan and earthly purpose, we become selfish. Dili ta kahatag og higayon para sa mga buluhaton sa Ginoo. We are selfish of our time ug life nga gihinulam ra nato sa Ginoo. Nga dili manunta kitay tagiya ani. Ang atong kaluwasan iya man ni sa Ginoo, dili man ta nagluwas sa atong kaugalingon. Nga dili pa gyud nato ikahatag ang atong kaugalingon para sa iyang mga buluhaton. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Tanawa ang kuning Apostle Pablo, to the weak became as a weak, that I may gain the weak. I might made all things to all men, that I might by any means save some. And this I do. Unsa niya gibuhat nganong ginahimo niya to? This I do for the gospel's sake. He is burning bridges in a lot of his privileges sa iyang kinabuhi. So nabiya ta usahay mga Kristohanon, usahay gina-neglect nato ang mga buluhaton sa Ginoo because we're always trying to achieve greater heights kinabuhi. We neglect our responsibility. Pero si Apostle Paul, he neglect ang iyahang kuan, that I might be partakers thereof with you. Tanawa ang iyang discipline. Know ye not that they which run a race run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Kung nagakugi mo sa inyong physical exercises para maka-achieve mo heights, di ba? Nagakugi ta na, dagan mo taas kayong daganunon, exercise mo pila ka minutes, pila ka oras, kay para maayo iyong lawas, may athletic, daog mo sa inyong mga games, nga buton. Pero that is corruptible crown, ingon sa Apostol Pablo diri. How much more for the gospel? Dapat magkugi pud ta para mapuno ta sa kaalam for the gospel. So we have to recognize the gravity of the commission. Tanaw sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Ingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Therefore we are always confident, knowing that while we are home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kitang tanan, mga tubang gid ta sa tubangan sa Ginoo. Mga tubang tang tanan sa Ginoo,
nga mag-receive ta sa atong reward. In verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Kabalo mo, unsay ginahimo nato kanunay sa persuasion, ginagamit nato ang persuasion sa negosyo. Pero pag persuade sa tao, nga ginahanglan sa kaluwasan, dili ta kahibalo. Maglisod ta ang mga Kristohanon, maglisod ta. Tinuod man ni ako, maglisod ko. Without the help of God, without the help nga matagusan nato nga magtinabangay ani nga mga buluhaton, lisod. Without concern, labi na kung dili ta nagahatag og concern ani nga mga buluhaton, it's going to be more harder. Maglisod ta og samot. So muna siya mo persuade, mo ang mga pagkugi ni Apostol Pablo nga makita nato nga atong dapat panglantawan nga example. I'm guilty of this. We are all guilty of this. Nga gina-neglect or gina-set aside nato ang mga buluhaton or heavenly purpose nga gibilin sa Ginoo para sa ato. Number two, not just that we have to recognize the gravity of the commission nga gihatag sa Ginoo, but also we have to fix our priorities to strengthen our spiritual maturity. So basahan na ito sa Matthew chapter 6 verse 19. Kabalo mo unsa ning gingon diri? It's very common verse that we must lay treasures. Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Nga ingon pa gid sa verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And in Colossians, tanawa sa Colossians, chapter 3, that we must set our affections, because there are problems with our affections because it's so marred with the things of this world. Set your affections on the things above. Sa naman itong Colossians chapter 1 at 3, verse 1. If ye then be risen with Christ, seek those things, kaya anak naman ka sa Ginoo, things which are above, which Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not the things on earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So nabuhi naman ta tungod sa gihimo ni Jesus Christ. We have now this eternal destiny that is so sure and certain, nga moadto ta sa langit. So ang atong mga affection dito na sa mga langit nun, naa na tay affection sa mga langit nun nga butang. So we must dili nato pabayaan ang atong mga priorities. Sa Matthew chapter 4:4, itong mabasa diha that atong gingon ni pastor ganiha verse, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. And Luke chapter 10 verse 40 to 42, tanawa ang makita nato kang Mary o kang Martha. Kabalo, kailaman mo kang Mary o kang Martha, no? So si Martha, always concern sa mga butang, mga trabahoon. Pero unsay gikinahanglan, much better. Ingon si Jesus Christ sa Luke chapter 10 verse 40 to 41. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost that thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered him and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. So muni ang kinahanglan nato nga mga Kristohanon, we have to fix our priorities. And in 2 Timothy, unsay atong priorities nga mga Kristohanon? 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kinahanglan nato nga mga Kristohanon magtuon sa pulong sa Ginoo, because there is hope in you nga kabalo ka dapat mo answer sa unsay mga pangutana sa tao nga nanginahanglan og kaluwasan. Ma-share nimo ang gospel. Study to show. So ang Kristohanon,
are not studying. Too many Christians are not studying. Muna ang resulta kung wala ta nagahatag og higayon ini. Hebrews chapter 5. Muna problema nga nagahitabo sa mga Kristiyanon kung wala ta nagatuon. 5:11. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracle of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So muni ang katungdanan nato mga Kristiyano nagatuon ta so that we will be used. Nga ang mga Kristiyanon nga wala nagatuon hangtod sa hangtod mga tigulang lang mga po na lang ta sige lang gyapon ta og badlungon og tudluan. So which is good naga kanunay man ang pagtudlo pero kanang balik-balik nga klase nga pagtudlo dili gyapon ta kabalo mo tudlo sa uban dili gyapon ta mo kabalo mo dala sa leadership role nga that we must be doing as a head of the family for mga lalaki na something wrong. Labi na pagdala sa ila in spirituality. So muni ang problema. So let's fix our priorities. And 2 Timothy chapter 3:7 atong nabasa na ganiha that ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Sige na lang tagtuon pero wag yun ta nag-search sa kamatuoran. Sige lang tagpamati og wali pero wag yun ta nag-search sa kamatuoran, wag yun ta nag-study. Dili ganita mag-take note. Oh, kabalo ba mo unsa ka hago ning mag-prepare? That's why I understand unsa ka hago ang mag-prepare sa pulong sa Ginoo man naga-take note ko. Pag take note mo ayaw mo kunyig sunduga. So, muna karon ang sunod. How is your spiritual priorities? Tanaw nato ning diagram nga akong gihimo. Pakita na ko sa inyo. Muna atong mga this should be what our priorities look like as Christians. In the center, there is spiritual kanunay. Connected na sa tanan natong mga priorities na kay mental priorities, skills development, social, emotional, physical, financial. Muna imong mga priority, nasa gawas ang mga earthly priorities or earthly purposes ang nasa sulod kanunay naagyo ng spirituality. Pero ang kasagaran nagahitabo sa tuwa, muna ingon sa Matthew chapter 5:16, nganong connected kanunay ng spiritual. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works, that they may glorify your Father which is in heaven. And Colossians chapter 3 verse 17 and 23, nga kanang spirituality kanunay na connected sa imuhang mga buhat o imuhang mga goals sa kinabuhi, mga earthly priorities nga ang mahimaya, kinsa ang mahimaya? Ang Ginoo. Dili tama kay kung wala ng spirituality diha ang mahimaya imurang kaugalingon. It's always about yourself and always exalt imuhang gusto nimo nga ipasundayag imong kaugalingon ug dili na ma-set aside na ang purpose sa Ginoo. Tanaw nato ning diagram unsay common priorities look like. Ingana kita mo nang red sa gamay kanang gamay kayo. Ingana katong ganiha, dako pa kay ng red, no? Katong na spiritual priorities, pag-abot dito, inguna na, ug mo ni kasagaran ang priorities sa mga Kristohanon. Kasagaran lang, wala nang vices, pero naa ng entertainment. Dako kayo og oras nga higayon ng entertainment ang para sa pulong sa Ginoo, spirituality, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pag-anhig simbahan, gamay na lang gyud kaayo. Muna ang resulta sa atong mga kinabuhi nga mga Kristohanon, dili ta magamit sa Ginoo. Muto ingon sa Hebrews chapter 5 verse 11 nga dugay na ta nga mga Kristohanon, dili ta magamit sa Ginoo. Kay moadto diri sa simbahan, matulog. Matulog pag yun. Katulugon. Manhi diri sa simbahan. Hapit na mahuman moabot. Mga young people, manhin diri sa simbahan, nitanaw ko ganiya sa Sunday School Jurali, wa pa'y tao, may pakuha.
Kay sige naman ako ni kasab-an. Nadala-dala gamay, pero ambot sunod Sunday ani. Sa kuha ni si Richie, kang Ma'am Jade, dugay kay mga ambot. Nga naman, wala kayo may pagpahalaga sa spirituality. Wala may problema ang kalayo sa balay. Mas layo pa man mig balay sa uban sa inyo hadiri. Dugay mga bot kay ngano man atong priorities. Fix our priorities. Kay Kristohanon man ta naman tay responsibilidad nga magtuon sa pulong sa Ginoo kay para makabalota mo share o gospel. Unya pag-abot pa gyud diri sa simbahan dili dugay kay mga bot. Balik-balikon pa og kasaba. Magbaton pud tag kaulaw sa Ginoo. Kay giluwas man kata sa Ginoo. Kapoy na pug pangasaba oy. Kapoy nagbalik-balikon kay mga dagko naman mo. Mga dagko naman mo. Muanhita diri sa simbahan na excitement kay magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Wala man tanian diri sa simbahan kay para ingnong presenta. Nagaingon adto ta diri sa simbahan, adto ta dito kay aruging nung tang pastor, faithful ta. Wala mo naghanid diri sa simbahan kay inig perfect attendance mo na mo'y bugas. Nanarabay bugas si pastor karong sunod tuig, kaluyan. Muna lang na itong anhion diri simbahan. Naghanita diri sa simbahan kay magtuon sa pulong sa Ginoo. This is actually coming to church is learning, equipping of the saints. Muna ay purpose nga naghanita simbahan. Muna kanang atong mga bata pud. Atong mga bata kasay sana sila mag siburitsi. Usay dili na mo makapamati sa pulong sa Ginoo. Ibili na atong mga kuan. Ibili na atong mga nursery. Okay, ang atong pag-anhi man kadiri is pagtuon sa pulong sa Ginoo. Usay ang murapug mo ako kaniadto tong napa ko sa Katoliko. Bata pa sakit, gugos ako dito sa simbahan pagawas. Ay, salamat nakasimba ko. Nya nara gugos gawas nagbantay-bantay. Wa ko namati. I think nakasimba na ko. Kay niadto kog simbahan, pero wa gyud ko namati sa pulong sa Ginoo. Ang pag-ani sa simbahan is to listen to the word of God so that we will be equipped with the knowledge of God's word. Nga katong atong purpose, heavenly purpose, ato na tong ma-fulfill kay na-equip naman tag pulong sa Ginoo. Kahibalo na ta mo articulate, kabalo na ta mo reason out sa atong faith, kabalo na ta unsay pag-refute sa mga doctrine nga dili mao. Pero ang Kristohanon wala man nagatuon. Ingana ang priority ang katong spirituality mura na lag tuldok. Napag bisyo, napa entertainment. Kaning mga young people karon puro entertainment. Na mo nang sa balay, nakoy rule sa balay. Pero gahi gyapon gulo. Walay cellphone hangtod dili ka makabasag Bible sa isa ka adlaw. Di ka pwede mag-cellphone, dili nimo mahuman imong trabahoon, dili ka makahimo og household chores. Kaya kinahanglan man nato ng skills. Kaning mga kasagaran nato kita nga mga parents wala nato ginatudluan natong mga anak og skills. Dili ka balo magluto, di ka balo maglungag, di ka balo mamisbis. O labi nagbabae og magminyo. O das ni princess. O manay ato ang kuan magdas ni princess. Munay queen pero ang responsibility sa balay, ang order sa balay is the woman mo take care sa family, mo feed, magluto. Kung kasagaran sa ato is mga atong mga babae karon kay career women na kuno. Mo man makikompete, it's okay. It's okay makikompete na sa lalaki dili man. There's always an order. Naay order ang mas labaw gyud ang lalaki sa panimalay. Sa mo sa balay di may maglalis ni Jurali. Magsumbagay lang. Kuan kayo akong asawa kanang iboto ninyo sa ha ko siyang i-exalt. Kanang caring. Tanan nga mo responsibilidad sa balay. Kasabot man na siya sa ko say ako idugay mo mata kay nay overtime mga trabaho. O pag mata na ako, nagluto na siya. Human siya gluto. Kani akong anak, hayahay kayo. Pukawon. Wa jud koy adlaw nga nakita siya nga wa sige pukaw. Ug ambot ng kaani ug maundang ba kaning rutina nga di na siya pukawon sunod. Kaya nga naman, walay heavenly purpose. O say mo mata man tag sayo kay natay earthly purpose, gusto ta mo kabot atong mga gusto nga achievement, madato ta, daghang mga kuan, sayo mo mata.
pero katong heavenly purpose nga dapat naana sa atong priority ang spirituality. Munang ginamatuto, ginadisiplina nato itong mga anak sa mga espirituhanon nga butang as parents. Nga dili na may ngana. Kanang vices of entertainment, natay discipline sa panimalay nga magamay na or mawala na nga mga butang. Pero ang problema sa ato, ginapasagdahan nato nga ngana. Atong mga bata, gadget, hurot ang tibok adlaw with the gadgets. Muna kasagaran sa itong mga bata karon, mga gahig ulo. Mga gahi padunggon, gahi mutahod. Mamakak pagyud. Busy pa ko pa. Muna ako pong balawod sa balay sa kani akong anak, kanang nasay gusto paliton, dili mi mo palit sa iya nga di siya mo bayad. Muna siya magtigom na siya siyang baon. Mubayad na siya sa iyahang gusto ipapalit. Di na mo gusto nga magdako siya nga naga kanunay ana. Gusto na mga paningkamutan niya. Kaniya tong edit aning video kanang gina-edit pa man ako ng mga preaching kanang choir. It takes me mga 4 to 5 hours. Siya na akong patrabaho na tagaan ako siya trabaho, silduhan ako siya. At least na siya income. Ambot lang po magbano. Dili na ko siya gusto nga magdako nga walay kanang dili ganin niya ginapaningkamutan. Ang kasagaran atong ginahimo sa atong mga anak, bibi nak, dili ka gusto ma-struggle. Hangtod pag-abot nga muhawa na siya sa inyong panimalay, mama gyapon. Sige gyapon og kabot sa imong mama o sa imong papa. So that is the common priorities nga hopefully dili na mahimo. Kita nga mga Kristohanon naga-develop ta og skills kay para magamit para sa Ginoo, maghimaya ang Ginoo. Kung sa inyo ang gina-achieve sa inyong kinabuhi earthly purposes, connected na sa ato ang paghimaya sa Ginoo. Let your light so shine. Mahimaya ang Ginoo for the glory of God. Now, number 3, lastly, is that we must get involved in the ministries and use your spiritual gifts. So muna, straight to the point. Muna kinahanglan natong buhaton ng mga Kristohanon that we must get involved in the ministries. Na may mga ministries ang simbahan. So God did not save us to just church goers. So paminaw na ito, pag ato tag simbahan, okay na kayo. Feeling na ako, marag na okay na gyud akong pamati. Kinag-adto kog simbahan. Ang pag-ani simbahan is pagtuon. We are not just going to be a church goers hangtod mga matay ta nga church goers. We are doers of the ministry that He entrusted that morning sa John 14 verse 11 to 12. Atong mabasa da John chapter 14. Verse 11 to 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto the Father. So, muni ang buluhaton nga gihatag ni Ginoong Jesucristo sa ato magbuhat ta sa unsa iyang gihimo. Ingon pa gani siya, greater works than this. Nganong greater works than this man? Because during his time, sa iyang time nga nasa din sa kalibutan, he never leave the area where he is. Dito ra siya. Pero pag-abot ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ni kuyanap na ang nagamit nagmaayo sa Apostol Pablo na fulfill na to iyang giingon, greater works than this. Muning niabot ang kaluwasan diri. Niabot ang Christianity dinhi sa Pilipinas because of the greater works, because of those people nga gigamit sa Ginoo nga nag-involve sa mga ministries. So Ephesians chapter 1 verse 13, nganong mag-involve mo ka sa ministries? Because and foremost you have the spiritual gifts, but you asa man nimo gikan ang spiritual gifts basig wala ta kahibalo nga natay spiritual gifts. Tanawa sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sa dihang naluwas ka, in whom you also trusted, after that you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Siniliyuhan na ka sa balaang Espiritu, and sa dihang na siliyuhan ka sa balaang Espiritu, and you will be able to read in 1 Corinthians chapter 6 or 3 sa kasugod hangtod verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
So ang balaang espiritu nagpuyo na kanimo. And that in chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, what know ye not that your body is the temple of God, of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not on your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. So because you are indwelled by the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 12, mabasa nato sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 12. Now concerning spiritual gifts, ikaw Kristohanon, I would not have you to be ignorant. Kita mga Kristohanon, we are ignorant of the spiritual gifts. Ye know that you were Gentiles carried away unto those dumb idols. Nga ni takaniadto, mga dumb idols atong ginasimba, nga wa ta kaila sa atong Dios, kay wa ta nagatuon sa pulong sa Ginoo, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Muna in verse 7, verse 5. Basahon na lang nato tanan. Verse 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are difference of administration, but the same Lord, and there are diversities of operations, but is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ang purpose sa Ginoo nga gitagaan tag gifts from the same Spirit. You have different gifts. Na kay gifts nga naa sa imuha nga gusto sa Ginoo nga magamit para sa iyahang buluhaton. For one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith, mga spiritual gifts by the same Spirit, to another gifts of healing, to the same Spirit, the another working of miracles, to another prophecy, kaning working of miracles, gift of healing during the time of Apostle Paul, kusog kayo ni sila. And prophecy, to another discerning of spirits. Kaning discerning spirit, you'll be able to identify the false teachers. You can discern because you are nagatuon ka sa pulong sa Ginoo. Pero kabalo mo sinahitabo kaning mga Kristohanon nga walay discerning spirit, nahimong mga marites. Muning discerning nila, discerning unsay balita. Pag di ka magtuon sa pulong sa Ginoo, nahimo ra kang marites. Muning sa lalaki Marisol, no? Discerning of spirits, to another diverse kind of tongues, to another the interpretation of tongues, but all this worketh, and that one self same Spirit, dividing to every man severally as he will. Naghatag ang Ginoong spiritual gift para sa ato ang matagusa. But how you could identify those gifts? Muna yung problema sa ato. We cannot identify nga naaday gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato, kay nga naman we are not involved in the works and in the ministries. Wala man ta nag-appeal sa mga buluhaton sa Ginoo, and we are not concerned of it. We don't care. Sumuni sa nga dili nato kuan unsay gifts nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Daghan og gihatag ang Ginoo nga gifts, like gifts of exhortation, gifts of giving na imong hinatagon. But those things will never be exercised until naga-involve ka sa ministries. Muna ang giingon ni Apostol Pablo kang Timothy sa 1 Timothy chapter 6 verse 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 11. Ingon siya dara kang Timothy, stir up thy gift. Imuhang i-cultivate ang gihatag sa Ginoo sa imuhan. How could you cultivate? Is naga-involve ta sa mga ministry sa Ginoo. Ang tanawa sa Romans chapter 12. Kita nga mga Kristohanon, Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna nga ang Kristohanon mag-alagad. Ang pag-alagad sa Kristohanon, dili ning pagsimba lang. Church going man church. Again, church going, nag-anhit ag simbahan is to equip us with wisdom ug mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo, kay para paggawas nato magamit ta sa Ginoo. Ug sa mga ministry, we are of service. For I say, yun sa verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which is good and acceptable and perfect will of God. So kasagaran sa ato, we are conforming to this world. So daghan ta og mga ginahimo sa atong kaugalingon, sa atong priorities nga puro na lang mga butang sa kalibutan. Walay butang para sa Ginoo.
So, basahon ni mo ng Romans chapter 12 hangtod sa verse 8, nagstorya gyapon na og mga spiritual gifts. So, where can you tap in? Tanawa, ang asa nimo ma-apply kung naga-involve ka sa mga ministries mo ni ang mga ministry nato sa church. Ang uban ani naana ni sa atoa, extension class ministry. Nagatudlo taw mga bata every Saturday. Sa every areas pwede man ta mo involve ana. Gospel tracts distribution, manghatag taw mga gospel tracts. Natay gospel tracts nga ginabutang diha, pwede ninyo na pwede ta magkuha diha, dalaw na to sa itong atong lugar, maghatag ta sa itong mga lugar. That is gospel tracts distribution. Sunday school teaching. So nakay gifts of teaching, you could involve to Sunday school. Dawn prayer, nami dawn prayer. Ang kanindot sa among dawn prayer is ginatagaan mig privilege ni pastor nga mag-speak. Kami mag-prepare sa kanang munang dawn prayer kada Saturday, kami ang mag-prepare puli-puli, mga men. Ang kasagaran mga young people nangundang kay hadlok magkuan mga talawan, bayot man siguro yung mga young people nga boys. Mga girls food, mo po siguro na ilang rason nga dili sila moapilog doon prayer kay mahadlok sila mag-teach. Unsaon niyo pag no, unsaon niyo pag-identify or pag kahibalo nga naaday mo gifts of teaching. Wala mo nag-involve sa mga buluhaton. Unsaon nato pag kahibalo ni ana. So we have discipleship, we have campus ministry, nagatudlo mi sa eskwelahan sa comprehensive every Thursday, mga 3 p.m. Nindot kayo magtudlo og mga pulong sa Ginoo during those time. Kung namoy higayon, pwede ta mag-appeal. House to house soul winning, prison ministry, kani wala pa ta aning prison ministry, hospital ministry, professionals ministry, kanang mga professionals inig fellowship manggawas ra gilaha. Labi na og kating atong kuan kanang couples fellowship naman, kanang celebrity Sunday, di mga pil. Labi na og celebrity sila. Manggawas ra sila ila, magkaon-kaon na sila ila sa gawas, they have fellowship. Kung nagingana man langganing mo, unta inyohang giadto dito kay nag-fellowship mo, kay nagdala mo og kalag, inyohang Bible studyhan. Nindot unta kayo. Dili pa gyud mo apil dere, magawas pa gyud dito, nagiya-iya ra. Bahala ta sila, way lami ilang gulay dito, mga hilason. Dili mo apil sa mga fellowship dere kay mga vegetables daw. Mga baga og sorry. O mag-iya ba? Mag-iya. Pag-iya, oy. Kabalo mo nga nung nay mga fellowship diri sa simbahan to strengthen our bondage as mga magsuon. Ayaw ninyo i-neglect. Ayaw mo pag inyo-inyo. Ija-ija, adyo-adyo, taga-buhol mo na. So dili ta mag-iya-iya. Maskin pag di gud mo ganahan sa sudan, may pag magpalit na lang pud inyong sudan, niya itampo ninyo, at least nag-fellowship ta. Nya isa pa gyud kanang ganing atong Celebrity Sunday, Celebrity Sunday. Ang tumong ana to share your testimony unsa ka maayo ang Ginoo sa imuha. Nya pagabot dito, mo to isa ka ulawan nila nga moapil sa kuan kay wa sila i-share. Thank you. Maskin man lang gani mag-thank you ka sa imong kaluwasan. Mag-thank you ka sa Ginoo sa gihimo sa imong kinabuhi. So Kristohanon wala ba gyud itay ka pasalamat sa Ginoo. Kanang mag-anha ta diha sa mga Celebrity Sunday, it's recognizing the goodness ug imong ginapasundayag ang Ginoo sa imong kinabuhi kay maayo sa imuha. Kaso lang dili sa nahimong maayo sa atong kinabuhi kay ngano man busy ta sa atong mga kaugalingong earthly purposes, neglecting the heavenly purposes nga gibilin niya sa atoa. So let us remember the hope that is in us is to share the gospel. So we must be equipped with the knowledge of the Word of God muning nagatuon ta. So we must have the time, priorities aning pagtuon sa pulong sa Ginoo. Natay time good. Ginhatagan nato og time magtuon sa pulong sa Ginoo. So start to create priorities and even schedule, even create discipline sa imong kaugalingon, sa atong kaugalingon nga naa gyud tay higayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili lang puro para sa mga kalibutanong butang. So now, we know how.
So we know how. So we could recognize the gravity of the Great Commission. Let us fix our priorities to strengthen our spiritual maturity. Kung dili ta mag-mature, dili man gyud ta magamit sa Ginoo. And to get involved to the ministry. Ang pangutana, kung kabalo na ta, anang mga butanga, kanus ata magsugod. So kung naga-church, nagaadto na kag simbahan, that is good. Nagaanhi na tag simbahan, maayo na nga buluhaton sa Kristohano, nagaanhi. So why not mag-involve na punta sa mga buluhaton sa Ginoo? Kay gihatagan man tag ministry din sa simbahan. We could involve. Kung naamo sa layo nga lugar, you could create your own extension classes. Mag-open mo inyong extension class, magtudlo mga bata. Pwede patudlo. Halimbawa, dili pa ta kabalo, di pa ko kabalo mag-soul winning, sir. Magpatudlo ta, magpa-disciple sa kabalo na. Pwede ka maadto kang Sir Gilmer, sir, patudlo ko soul winning, sir. Unsa ang pag-soul winning, unsay mga verse nga gamiton. So kay dili man hangtod-hangtod nga magpabilin ta nga church goer lang. So remember that. So as Christians, we will never be mga matay ta nga igo lang ta nagasimba, nagaanilag simbahan. Because that is not the only purpose nga gihatag sa Ginoo sa to. For us is to fulfill the purpose, and that is to be involved in the ministry. So remember atong priorities, puro entertainment kabalo mo sa kasagaran ginahimo nato. Nangamalitag mga TV, unsa pa ang kuan nga nagahurot sa atong oras, nga nagakawat sa atong panahon para sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So beware as Christians nga atong sakto atong mga priorities. Nya na may mga ministries, pwede ta mag-involve. So we must learn to join. Pastor, unsay mga ministry nato diha? Pwede ko mo appeal, pwede ko mo commit, natay choir. Katong gilistan ako nga ministry ganina, pinakauli ang choir. Kaya nga naman, ang choir is igo ra ka mo kanta. Ang kinahanglan nga kuan nga ministry is mag-soul winning. Ulaw kayo magkanta-kanta diha, mitag, I am not ashamed of the gospel. Nya wa gyud ka soul winning. Di ba? So mo kay maulaw gani ko mo kanta ato. Kay pila ra pud akong na soul winningan. So we need to be involved in the ministries. Mo ni siya ang diha nato ma-discover ang gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato. And I think diha lang kutob ang ako ang exhortation para ang kabuntagon. Let us remember that the hope that is in us, in you, is the gospel nga atong ma-share sa uban nga makabaton sila sa kaluwasan. Manindog ta and let us pray. Amahan nga langit nun, Diyos nga magagahom, Lord, ang salamat sa imuhang mga pagtulunan sa mga pulong, reminding us of our responsibilities as Christians, nga kami imuhang giluwas tungod kay adunay kay katungdanan sa mga kinabuhi nga mahimo Ginoo ang pagsangyaw ug pagpakailap sa imong maayong balita. O Lord, salamat for this church, for our pastor to continue equipping us with the knowledge diya sa mga pagtulunan sa mga pulong nga imong mga kanakan mahimong mga maisog, even Lord sa among mga baruganan, even sa pagkahibalo sa mga pulong, that will be able to have a conversation with others and to share to them the gospel. Ug tabayan kami Lord sa among mga kulangon, even sa among dili kahibalo pa mag-soul winning, help us to have the desire nga magamit minimo Ginoo makatuon sa pag-share sa imong kaluwasan, ug even to make opportunities labi na sa among mga kaigsuonan nga adunay mga trabahante, empleyado, even Lord sa matagos sa kanamo in our workplaces, among mga friends, among relatives, they need to hear the gospel, Lord. They need the message of salvation to help us, Lord, nga makatuon kami sa mga pagtulunan sa mga pulong to be able to successfully and in quality nga maka-share kami sa ila sa kamatuoran labi na sa kaluwasan. O Ginoo, daghang salamat sa tanan nimong kayo, o even for Pastor Ginoo sa mapadayon nimong pag-ayo diya kaniya, even for his presence, o even sa matagos sa kanamo Lord, for the desire ug sa mga kasing-kasing nga makaanhid dinhi sa balay tapukanon sa mga kaanakan alang sa pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. O Ginoo, tanang dung himaya ang ibalik diya kanimo, in Jesus Christ name I pray. Amen. Ang ihatag ang yan basta. Okay, thank you for that wonderful message. You listen. The hope of the world is God. And that hope was given to the church. That the church should share the gospel to the world. That through believing the gospel, man will know God.
man will learn to worship God. I'm so blessed with the message. Ang paglaom sa kalibutan ang Ginoo, tinod. Pero kanang paglaom gihatag na sa Ginoo sa simbahan. Nga ang simbahan gihatagan sa tas sa Ginoo. Nga that the gospel must be preached to all people, that these people will be saved if they believe the word of God, the gospel. Ang atong kinabuhi lumalabay lang. This place is programmed for the dust, but the spirit is eternal. And Christ died not for the flesh, but for your soul and for your spirit. Thank you for the message God has spoken to your heart. As a Christian, the question is, by the way, before you come, have you ever, if you are Christian, have you ever given a commitment for God? Napakay gihatag nga commitment para sa Ginoo, nga dinha mong commitment nga imong ihatag nga puslan ka sa Ginoo. You are not saved without a purpose. You are saved because God a purpose. Ikaw kanta rin na. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. As love constrains me to answer His call, follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give for to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His
redeem, bringing the weary, find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Daghang salamat sa nindot nga pagawit. Again, thank God and praise God sa nindot nga mensahe karon nga buntag hinaot nga kadto nagdulot sa atong matagusa nga kasing-kasing o hinaot magpabilin sa atong mga panumduman. Again, atong pasalamatan dayon ng Ginoo for the successful operation ni Pastor Claver. Kitang tanan malipayon nga siya aniya karon malipayon o ginasuot na usab niya ang nindot nga smile sa iyang panagway. Now, salamat sa church sa inyong support kang pastor, sa inyong prayers labaw sa tanan, and even your support pinagi sa financial. Salamat sa inyong support. But then, dili bat. Pero atong gipractice din sa simbahan, kung someone is being hospitalized, we will give some special offering. From sa gikan sa malipayon ninyong kasing-kasing. Natay word nga phrase nga giingon nga we can give without, tama ba to? We can give without loving, but we can not love without giving. Amen. Before tayo closing prayer, let's give some special offering for Pastor Claver. Palihog ko, Brother Jong, Brother Dante. Doa lang ato ang